Kasi nga, itong isang congressman, napag-alaman at natagpuan na maliit ang jutak. Maliit po ata ang utak nitong maman to kasi sa mga isyong kinaharap niya, tila hindi niya alam ang pinagsasabi niya. At dahil po sa hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi, abay nagalit na ang pinakamatikas na abogadong si Atty. Topacio. Diba? Kaya nga mga kababayan, dahil sa nangyari na ito, mukhang malalaman na natin ang dalawang bagay. Ano ba yung dalawang bagay na yan? Unya-unya. Ha? Abangan nyo yung dalawang bagay na malalaman natin sa ending nito. Kaya panoorin nyo lang hanggang ending para malaman ninyo at maintindihan nyo kung ano ba talaga ang issue dito sa ating napakagaling, napakatalino at napaka-epal na congressman na si Dan Fernandez. Linawin ko Fernandez. Ha? Gago! Hindi kasi gano'n naman po siya, 'di ba? Pag sinabi niyang perjury, mga ano yung mga ano ba? Hindi pala perjury. Tama pala ang perjury. Yung mga sinasabi niyang kakaiba, yung betting. Betting. Mahilig siya dyan sa betting. Ano ba itong issue na ito? Ito nga po, ito si Atty. Topacio ay nag-file ng complaint sa Ethics Committee dito po kay Congressman Dan Fernandez. Bakit to? Sa pagiging sa pagiging walang alam pagdating sa tamang proseso o kung papaano dapat i-treat ang isang inimbitahang witness. Ito pakingge. Ito, ako sa totoo lang mamaya sasabihin ko sa inyo patungkol po doon sa pag-iimbita nila sa mga vloggers. Ako wala akong interest dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, bakit kanyo? Ipapaliwanag ko sa inyo sa ending. Bakit? Kung iba gusto magpakabayani, ako hindi. Hindi sa takot tayo. Pero pasensya na, pero wala ka makikita at makukuhang tamang hustisya sa kamera. Wala. Bakit to? Eto, panoorin nyo. Sinampahan ng ethics complaint si Quadcom co-chairman Dan Fernandez mula yan sa kampo ni Cassandra Leong na inuugnay sa illegal na pogo. Nagugat yan sa manoy pagbabawal ni Fernandez kay Ong na konsultahin ng kanyang abogado sa Quadcom hearing. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pakinggan. Naharap sa ethics complaint si Quad Committee co-chairman at Laguna Representative si Marian Enriquez. Tingnan mo yung mga itsura ng mga congressman, no? Lasing ba kayo? Bakit kayo ganyan kung makaasta? Ano ba ito? Kanto lang ba ito? Dagyan nyo na lang alak dyan. Para kayong mga hindi nyo ba ayusin yung pag-uupo ninyo dyan? Buti pa yung iba maayos ang upo Yung iba parang lasing lang parang kagigising lang Kaya, hindi, ako mga kababayan, ito ba masasabi niyong honorable? If you cannot bring your honor, do not expect us to respect you honorably. Diba? You want us to respect you honorably, pero yung asta nyo para kayong mga lasing. Ano to? Ganyan kayo makaasta. Di ba? Huwag ganun. Kung talaga honorable kayo, di ba? Para respetuhin namin kayo. Respetuhin nyo yung mga witness para tawagin kayong honorable. Your honor, di ba? Hindi nyo naman nire-respeto, kaya ganyan na nagiging treat sa inyo rin ng iba Naharap sa ethics complaint si Quad Committee co-chairman at Laguna Representative Dan Fernandez. Ang reklamo, isinampa ni Atty. Ferdinand Topacio, ang abogado ni Kasi naman to si Cassandra, paipit-ipit pa kasi inipit niya yung buhok niya Baka witness ng... Di ako nagtatanong lang. Dan Fernandez. Ikaw diretsuhan tayo May picture tayo. Dan Fernandez, mahilig ka ba talaga sa
Yung nakaganyan, nakapony pa yung buhok. Parang napapanood ko lang yan sa ano eh. Mahilig ka ba sa mga ganyang ano? Kasi naman Cassandra, dapat next time hindi ka mag-aayos pag pupunta ka dyan. Sandra Leong na iniuugnay sa mga illegal na pogo. Ayon kay Topacio, lumabag si Fernandez sa Code of Conduct sa gitna ng investigasyon sa operasyon ng mga pogo. Nilabag daw ng mambabatas ang karapatan ni Cassie Ong na kumonsulta sa kanyang abogado, pati ang karapatan nitong manahimik sa mga pagdinig. Hinarang at pinagbantaan daw ni Fernandez na ipakokontempt si Topacio kung hindi siya titigil sa pakikipag-usap sa kanyang kliyente. That this was unprecedented Nako, unprecedented. legislative history in this country. Na haharangin mo Oh, yung abogado nako. at hindi mo palalapitin Nako. sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Yun. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Sa planeta ni Dan Fernandez. Totoo. Gago! Meron siya sariling planeta eh. Handa naman daw si Fernandez na harapin ang ethics complaint na inihain ni Topacio. Hahayaan niya raw ang House Committee on Ethics na dinggin at magdesisyon dito. May violation tayo, di magdesisyon ng committee. Gano'n kasi. Ano naman yung committee ko? Nakakaano na eh! Committee! Committee! Mr. Congressman, it's okay kung mga vloggers ang ganyan magsalita o mga kanto boy, okay lang eh. Pero congressman kayo, committee. Magagalit yung English teacher ko niyan eh. Byron! Byron po kasi talaga pangalan ko. Ano yung committee na yan? That's how you pronounce committee? Committee? Di ba? Harapin natin lahat yan. Harapin natin lahat yan naturalmente. Confident kayo. Confident. As in P. Alam niyo kung bakit confident kayo? Kontrolado niyo naman yan eh. Pero mamaya, explain sa'yo ni Topacio, ni Atty. Topacio, kung bakit niya final yan, amidst na alam naman niyang posible at malaking posibilidad na talagang ma-dismiss tong, hindi naman ma-dismiss, ano man tawag doon, hindi pansinin ng Committee on Ethics. Di ba? Alam naman natin eh. Pero, Atty. Topacio is too bright to prove things at ihulog kayo sa bitag. Yan, totoo. Babalita mula sa Frontline, Marian Enrique. Eto kasi alam mo mga kababayan, maaaring tanungin nyo sa isip-isipan nyo ngayon, maaaring iisip-isipan ninyo. Anong pahahatan yan? Di ba ang ethics committee is under the speaker, under the congressman din na magbabarkada lang naman din yan. Ano mangyayari dyan? Magkakaroon ba ng saysayang pagdemanda ni Topacio ng kung ano man dyan sa ethics complaint na yan? Mamaya, papaliwanag natin kung bakit ganyan na importante yan at kailangan suportahan natin ito si Atty. Topacio. Suportahan natin itong kanyang paghain ng ethics complaint. Importante yan. Okay? Ito, pakinggan natin ha. Kasi ito mo, hangang-hanga ako dito sa abogado na ito. Sana nga itong abogado ko, kaya lang napakamahal ni Atty. Topacio. Siyempre, matalino eh. Diba? Malay mo, pagkatapos niya mapanood to, mapagdesisyon niya niyang banat bay. Ako na lang bahala sa lahat ng kaso mo. Anyway, pakinggan natin. Napakatikas na mga statement ni Atty. Topacio. This is a verified complaint. A copy is right now on its way Nako. to the House of Representatives. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez or Attorney Google. Naku, grabe naman yung ganung bira mo. Gago! Attorney Google.
Sa bagay, napakaraming ganyan ngayon eh. Yun yung loyalistang vlogger. Ano bang pangalan ng animal na yun? Yung boring na vlogger na mga loyalista. Na may pautot pa siya na ako'y nag-aaral ng abogasya. Ang tagal niya na. Aral-aral ka, bakit hanggang ngayon bobo ka pa rin? Hindi, di ba dapat nag-aaral ka, may natututunan ka? Yung loyalistang vlogger nilang bobo, dapat may natututunan ka kasi nag-aaral ka eh. Pero bakit patagal ng patagal, paboring ka ng paboring at pabobo ka ng pabobo? May Google naman. Hindi mo gayahin si Attorney Google. Attorney Google Dan Fernandez, di ba? Graduate in PhD. Bakit? At least minsan nagmamagaling siya. Hindi pala, kadalasan pala nagmamagaling siya. Di ba? Ito nakipakingi. Way, this is for certain conduct unbecoming of a member of parliament and parliamentary conduct which were committed during the hearings of the Quadcom. Nako. I will just give you the general details anyway. I will be leaving this copy for you, and those who wish for soft copies, I will viber to you later immediately a soft copy. If you recall, noon pong nililitis o dinidinig tungkol sa mga pogo, kinatawan ko po roon. Nirepresent ko si Miss Catherine Cassandra Leong. At lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, this was unprecedented in legislative history in this country na haharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa... Unahin natin yan, ha? Importante kasing maunawaan natin yan, eh. Sa lahat ng klase ng paglilitis, kahit saan ho, malinaw sa ating batas yan, kahit sa anong paglilitis, napaka-importante ng right to have a counsel. As a matter of fact, di ba sinasabi ko nga bakit pa tayo merong Miranda rights kung ganyan din naman pala ang kamera? Di ba?